Luke 8:26 to 29. Dumaong sila sa lupain ng mga Gerasenes. Pagbaba ni Jesus sa bangka, sinalubong siya ng isang lalaking taga-roon na sinasapian ng mga demonyo. Kainang balik-balikan ng mga classic stories, lalong-lalo sa Gospels. Na sa bawat pagbabalik, sa bawat paggunita at pagsariwa ng mga kwento, ay makita ito from different angles, ma-appreciate from different lenses, at magkaroon ng mga bagong mga kaaralan. Ang ating pag-aaral ngayon, pagbabalik kwento, pero paghalongkat ng mga sariwang uri ng pagbabasa. Saved from legions. Salamat Panginoon dahil kayo ang aming tagapagligtas at kami patuloy niyong iniligtas from such legions, from ignorance, from darkness, from illnesses. Kayo po ang siyang tunay na manguna, mangaral, magsalita sa amin ngayon. Nais naming dinggin ang inyong kapalinawanagan, kaliwanagan at mga pagtuturo. Dinadakilan namin kayo, Ama, sa ngalan ng iyong anak na si Jesus. Luke 8:26 to 27, dumaong sila sa lupain ng mga Gerasenes. Pagbaba ni Jesus sa bangka, sinalubong siya ng isang lalaking taga-roon na sinasapian ng mga demonyo. The Voice version says, the man is full of demonic spirits. And the Message version says, he was a victim of demons. The Jesus world was full of people who were ill, mentally, psychologically, emotionally, and spiritually. Kaya napakarami ng ating nababasa sa mga Gospels ng mga pagpapagaling, pagpapaginhawa sa mga may sakit. Dahil sangdamakmak ang mga tao noon na kinukubabawan ng sari-saring uri ng mga karamdaman. Aside from actual, literal demonic possession, which is of course the first layer of reading of Scripture, the poverty, the tyranny of rulers, and the most felt in daily life, the oppressive religious repression, suppression, control, and persecution could have caused many to break down, to be filled with all kinds of unclean spirits, so-called, literally or metaphorically, to be oppressed, controlled, possessed by various psychological tormentors, they easily call demons, of course, aside from what may actually be real demons in their traditional definition. Napakaraming ipinagdaramdam ang mga tao nun. Napakaraming mga hirap ng loob, hirap ng katawan, hirap ng isip, kaya't napakarami sa kanila ay iginugupo ng mga hirap na ito. Psychologically, they break down. Many are at the verge of psychological meltdown. Then enter Jesus na siyang tugon sa napakarami sa mga ganitong uri ng karamdaman. Many people thronged around Jesus to listen to his every word. But many also desperately needed his healing. So dalawa ang main reasons why people thronged around Jesus. Nais nila yung kaliwanagan ng kanyang katuruan at kailangan nila ang ginhawa ng kanyang pagpapagaling. During the time of Jesus, Galilee was a fertile land, ideal for farming, but many small independent farmers gradually lost their lands due to poor harvests, which made it impossible for them to service their debts. So they lost their inherited family land to the wealthy, landed gentry who consolidated these lands into larger estates. Dapat sana ang buhay ng mga magsasaka noon, ng karaniwang tao ay mas maginhawa, pero sa sunod-sunod na mga konti nilang ani, naghirap sila, hindi nila nabayaran ang mga utang nilang kay lalaki ng mga interes, napilitan sila magbenta ng mga lupa na siya namang nakamkam ng mga dati ng mayayamang pamilya na lalo pang yumaman at binuo nila ang mas malalaki ang mga haciendas, kumbaga equivalent sa atin. Lumaki ang kanilang land holdings hanggang the people were reduced to tenancy
Or 2, sobrang pangungutang na nagdulot ng napakaraming financial, material, psychological, mental, and spiritual illnesses sa kanila. Many people became very poor, undernourished. Yan ang background ng ministry ni Jesus. Kaya hindi tayo magtataka that one of the most important elements of the Jesus prayer was for daily bread. Kasi yun lang magkaroon ka ng daily bread, accomplishment na. Madalas kasi monthly na lang yata, o weekly, or every other day. Kasi nga sobrang kulang ang food. And you will remember the Jesus miracle, turning water into wine. It tells you na kulang ang pera ng mga tao na kahit sa andaan ng kasalan, kinakapos yung basic element of merriment and good eating na wine. Deprived of essential minerals and vitamins, many Galileans suffered. Eye problems, skin diseases, generally called leprosy, kaya ang daming leper noon, and lesions, osteo and bone problems, and stunted growth plagued the people. Ang dami-daming, may iba't ibang uri ng mga sakit. But this began happening for decades leading up to the start of Jesus' ministry. This was the time of exploitation of the people by King Herod and later his son Antipas. Mahalagang unawain natin yung cultural background, historical background, kung ba't nangyari ang mga nangyari. Ang mga hari na ito, who were clients of Rome, actually puppet kings of Rome, indulged in a string of mega projects to impress their Roman masters. The result? The people groaned under increasingly heavy taxation. Kinailangan buwisan ng mga tao sa napakaraming mega projects ng hari at ng kanyang naging haring anak na ang ginawa lang lahat ng yan ay to massage the ego of their Roman clients. Kaya another feature of the Jesus miracle was coin for tax. Yung pati isda ay lumuwa ng barya, pambayad nila sa buwis. Kasi wala nga silang pambayad ng buwis. The building projects demanded a lot more taxes and forced labor and made life even more difficult. For most of the people, there was stress, terror, fear on every side. The people's health, mental, emotional, and physical, plunged to critical levels. Ito ang context ng tortured man na binabalik-balikan natin ang kwento. Tinorture siya ng either actual demons, which traditional religion interprets to be so, or if you could add another dimension to the understanding of the torture, nanghina na siya, nag-iba na siya emotionally, psychologically, mentally, socially, kaya naging fertile ground na ang kanyang isip, ang kanyang puso, maging ang kanyang katawan na tahanan, literally, ng mga demonyo o ng mga sakit that people associated with demonic possession. Or both. Luke 8:26-39. Matagal na itong hindi nagsusuot ng damit. Yung lalaki ang binalikan natin. Ni ayaw ring tumira sa bahay, kundi sa mga kuwebang libingan na mamalagi. Well, we read the story as usually done, a case of literal demonic and spirit possession. Let us attempt now to add some lenses of modern science to examine and understand, to even appreciate the story better. Ang hindi pagsusuot ng damit ay sign of schizophrenia, dissociative disorders, or severe depression. Na siyempre, naunawa lang ngayong modern times through psychology, psychiatry, and other sciences related to understanding the mind. Ang pag-ayaw tumira sa bahay, dissociation from family, kundi sa mga kuwebang libingan or equivalent, could be a symptom of schizophrenia, severe depression, or psychotic disorders. If not punishment or banishment by the family itself, or by society, or both.
So maaaring ang taong ito ay ayaw tumira, kapiling ang kanyang pamilya, ang community, dahil nga nagkakaroon na siya ng mga psychotic disorders, or dahil nagkakaroon siya ng ganito mga symptoms, siya na mismo ang pinalayas ng kanyang pamilya at itinaboy para tumira siya sa kuweba sa piling ng mga bangkay na nakalibing doon. Maraming layers yung suffering ng taong ito. At habang pinag-aaralan natin siya, isipin natin ating mga sarili. Ang ating mga mahal sa buhay, mga kapitbahay, mga kaibigan, na maaring may ganito ring uri ng suffering na hindi lang naiintindihang mabuti ng mga tao. Nang makita si Jesus, ay nagsisigaw ang lalaki. Nagpatira pa at sinabi ng malakas, Jesus, anak ng kataas-taasang Diyos, ano ang pakialam mo sa akin? Nakikiusap ako sa iyo, huwag mo akong pahirapan. As it is, hirap na nga ako. Huwag na sanang dagdagan. Maaari siguro yan din ang pakiusap sa atin ng maraming tao sa paligid, hindi lang na-verbalize as eloquently, na hirap na ako, huwag mo naman ang dagdagan. Pahingahin mo naman ako, malapit akong bumigay. O baka tayo mismo. Yan ang ating unspoken na pakiusap sa mga taong nagpapahirap sa atin. Ganoon ang sinabi nito sapagkat inutusan ni Jesus na lumabas ang masamang espiritu. Madalas itong sinasapian ng masasamang espiritu at kahit ito'y bantayan at tanikalaan ang paat kamay. Pinaglalagot-lagot lamang nito mga iyon. Siya'y dinadala ng demonyo sa mga liblib na pook. At ayon pa sa mga ibang kwento, ay pinaghihiwa niya ang kanyang balat, ang kanyang laman, nilalaslas niya, ginagamit ang matatalim na bato na available sa paligid na yon. Ang super physical strength ay sign or symptom of bipolar disorder. Kasi pati mga tanikala, nilalagot lang niya na parang papel. Yung mga bipolar disorders, merong ganyang sign. Extraordinary physical strength pag sinusumpong. Bipolar disorders are mental health conditions characterized by periodic, intense emotional states affecting a person's mood, energy, and ability to function. Meron tayo kumisang magulang, anak, kapatid, tiyo na bigla-bigla na lang na parang sinusumpong, ang lakas-lakas, galit na galit, nagsasalita ng lahat ng uri ng mga masasakit na salita, nananakit. At kung hindi natin uunawain, baka meron lang siyang bipolar situation. Isang uri ng karamdaman ng isip na imbes i-judge at imbes na parusahan ay dapat gamutin. Luke 8:30, tinanong siya ni Jesus, ano ang pangalan mo? Batalyon, sagot niya, sapagkat marami ang demonyong pumasok sa kanya. Legions. Is this a sign or symptom of dissociative identity disorder or DID, previously known as multiple personality disorder? Yung ang dami-dami niyang nagiging pagkatao. At ayon sa iba, ang mga sinusumpong ng ganitong uri ng karamdaman, kuminsan ay nag-iiba-iba pa boses. Nag-iiba-iba ang ugali, nag-iiba-iba ang asal, na akala tuloy ng marami, ay napoposes agad, kahit yun pala naman ay isa lamang na psychological disorder ang nagaganap. Although, posible din naman na may literal possession, pero hindi laging gano'n agad ang instant reading and interpretation. Dahil baka psychological issue lang yan. Luke 8:31-33, nagmakaawa kay Jesus sa mga demonyo na huwag silang itapon sa kalalimang walang hanggan. Samantala, may malaking kawan ng baboy na nagsisikain sa isang bundok na malapit doon. Nakiusap ang mga demonyo na papasukin sila sa mga yon at pinahintulutan naman sila ni Jesus. Lumabas sa tao ang mga demonyo at pumasok sa mga baboy. Ang kawan ay biglang tumakbo papunta sa bangin at tuloy-tuloy na nahulog sa lawa at nalunod. Being suicidal could be a sign of depression. Alam niyo yung mga nade-depress, minsan nagiging mahilig silang magpakamatay.
O kaya nawawala ng interes sa mabuhay. Nagsisimula muna yan, nawawala ng interes sa hygiene, hindi nagsasepilyo, hindi naliligo, hindi naglilinis ang kapaligiran, possible signs of depression. Also called clinical depression, this is a mood disorder that causes a persistent feeling of sadness and loss of interest. Sa pagpapatuloy ng kwento, Luke 8:34-35. Nang makita ito ng mga tagapag-alaga ng mga baboy, tumakbo sila at ipinamalita ito sa bayan at sa mga nayon. Lumabas ang mga tao upang tingnan ang nangyari. Paglapit nila kay Jesus, nakita nila ang taong dating sinasapian ng mga demonyo. Nakaupo siya sa paanan ni Jesus. Ang iniwan nilang tao ay nagwawala, naghihiyaw sa gabi, naglalaslas ng kanyang laman, at maaaring nakakatakot pang makapanakit ng iba. Ang binalikan nilang tao matapos makaulayaw ni Jesus ay calm, relaxed, at rest, sitting at the feet of Jesus. So it could be resting and at the same time learning from Jesus. Because in those days, to sit at one's feet also means to learn from that someone. Naiba. Yung dinalaw ni Jesus, napahinga, napaupo, napatahimik, at maaring nakinig pa sa kanyang mga aral, which is not far-fetched. Lagi naman kasi nangangaral si Jesus. This could be what science calls the psychological, psychiatric recovery phase na ginagamit ito sa treatment ng mga psychiatric patients. Merong ganong kasunod na estado ang mga pasyente, oras na tama na ang tinatanggap nilang paggamot. Luke 8:26-39, dagdag pa tungkol sa lalaki, siya ay nakadamit na. So obviously, bago ang pangyayari ito, siya'y hubot-hubad. At marami tayong nakikita kuminsan in various stages of nakedness, of undress, ng mga taong nawawala sa sarili o nawawala ng bait sa sarili. Isa sa mga symptom niyan ay mahilig sila maghubad, kahit sa public. This psychological condition could be what science calls recovery model, yung nagbihis na, nadamitan na. This model highlights the importance and role of family and professionals in supporting people's identity and self-esteem. Bakit tayo nagsusumikap na tingnan sa lente ng psychiatry, ng psychology, ng social sciences, even ng medicine, ang kaso? Kasi kitang-kita natin na ang mga procedure ni Jesus ay sinundan ng mga dumating na scientific ways to handle these issues. Na merong agreement yung mga pamamaraan ni Jesus at ang mga discovering mga methods ng siyensya. Luke 8:26-39, at dagdag pa tungkol sa lalaki, matino na ang isip. Bumalik na ang kanyang bait. This psychiatric recovery and condition could be what science calls psychosocial recovery. Inilalagay ko ang mga references on the screen para kayong mga mahilig mag-aral, kayong mga uhaw na uhaw sa karunungan. Tandaan ninyo para i-research nyo pa. Teaser lang naman ang bibigay natin. Alam nga naman bigla tayong isang leksyon dito on psychiatry. Pero nandiyan yung mga clue para masundan nyo at mapag-aralan pa. Psychosocial rehabilitation is aimed at assisting the person with mental illness to regain skills and maximize functioning in the community. Remember, naka-emphasize na community. This rehab can occur in long-term psychiatric units, sa loob ng mga ospital, residential programs, and in the community, depending on the severity of the issue and the recovery. Luke 8:35-36, yung mga taong nagbalikan at nakita nilang, tumino na itong dating nagwawala na pasyenteng ito, sila'y lubhang natakot.
Isidalaysay sa kanila ng mga nakakita kung paano gumaling ang dating sinasapian ng mga demonyo. Paano nga ba? Are we missing some details in the way the man was healed? Bakit? At ano ang nakakatakot sa tingin ng mga tao doon? The text does not answer this. Kailangan tayong humanap sa ibang mga sulok-sulok ng kasagutan kung ano at kung bakit nakakatakot ang nangyari. To the point, sa pagpapatuloy, kaya't nakiusap kay Jesus sa mga Gerasenes na umalis na lamang siya sa kanilang lupain sapagkat sila'y takot na takot. Kaya't sumakay siya sa bangka at umalis sa pok na yon. Nakiusap kay Jesus ang taong inalisan ng mga demonyo na siya'y isama nito. Habang pinapalaya sa mga tao ron si Jesus, ito namang napalaya mula sa ganitong uri ng karamdaman ay nakikiusap kay Jesus na isama na lang siya. Ngunit sinabi sa kanya ni Jesus, umuwi ka na at ipamalita mo ang dakilang bagay na ginawa sa iyo ng Diyos. This is most interesting. After restoring the mind, the spirit, and body of the man, Jesus wanted him restored to his family and community. Agring-agree yung later modern day science sa ganitong uri ng therapy. Psychosocial rehabilitation pa nga ang tawag ngayon dyan. Ibalik siya sa community. And take note of this. Jesus did not recruit the man to his group. Oh, pinagaling na kita, member ka na namin. No. Jesus did not make the man join some sect or some religious group. Jesus did not turn the man into a convert worker na usual obsession ang tinatawag ng modern day soul winning. O naturuan na kita, naipanalangin na kita, member ka na namin. Hindi ganon ang style ni Jesus. Pinabalik niya yung tao sa kanyang pamilya, sa kanyang bahay, sa kanyang community. Hindi goal ni Jesus yung member recruitment. Ang goal niya, full restoration of the person. Even restoration into his family and community. Luke 8:26-39, umuwi nga ang lalaki at ipinamalita sa buong bayan, sa community, ang ginawa sa kanya ni Jesus. So what do we see here? Is restoration to family, to community. Mahalagang maintindihan natin yung ganung style ni Jesus. Baligtad sa maraming gawa ng religious conversion today, which could lead to separation from your family and friends. Oh, pinagdasal ka na namin. Sa amin ka na. Lumayo ka na sa iyong pamilya. Lumayo ka na sa iyong mga kaibigan. Sa amin ka na. Hindi yun ang style ni Jesus. Kung ating guguni-gunitain at babalik-balikan, itong kwentong kung tutuusin ay napakaraming beses na nating nabalikan. Oppressive economic and Pharisaic religious social conservatism, legalism, repression, suppression, and control could cause many to break down. Yung sobrang controlling religiosity actually damages a lot of psyches. May mga nagsasabi sa atin na mga nasa medical profession na kay dami-daming mga religious leaders actually ay nangangailangan ng psychiatric help. Siguro dahil sa pressure ng pag-maintain ng image, sa papag-perfect-perfectan, pressure para maging lagi kang model to everybody while you cannot actually really be a model 100% of the time. Kung napakarami nagbe-breakdown. Kahit yung mga nasa religious ministries, yung mga naglilingkod, ang dami-dami mga itinatago nilang mga tunay na nadadama, sikil na sikil, timping-timpi, control na control, to the point that Jesus would call many of the religious people during his time hypocrites. Kasi nagbabadal-banala, nagbabait-baitan according to the standards of a religious group. So it causes many to be filled with all kinds of so-called unclean spirits, literally or metaphorically. Nagkakaroon ng maraming emotional disturbance. Kaya kung minsan, marami pa nga sa more religious, the more mahirap kasama. Mas napaka-religyoso sa kanyang pananaw, mas sumusungit,
mas mainitin ang ulo, mas magagalitin. Parang baligtad ang nangyayari. That is, kung nagiging Pharisaic ang kanyang religiosity at hindi maka-Jesus. Kaya lagi nating nililinaw yung Jesusness against Phariseesness. Kasi magkaiba yan ang bunga. The economic and religious and social system like that could cause many to be oppressed, controlled, possessed by various demons, or mental agitations. Researchers and studies say that religious persecution is simply bad for you, for society, and for the world. Persecution of almost any sort is pernicious, and religious persecution can get really nasty for at least 5 big reasons. One of them, it is highly irrational. Hindi objective ang mga pangangatwiran. It promotes needless conflict. Yung mga hindi mo naman dating kalaban ng mga pinsan, mga kaibigan, ngayon naging relihiyoso ka, magkalaban na kayo. It creates oppressive conditions na puro, huy, Christian ka na, hindi ka na dapat ganyan, hindi ka na dapat ganito. Well, of course, dapat naman talagang mayroong mga positive changes. Pero yung mag-e-expect ka na agad ng mga moral perfection according to the specifications of a certain religious doctrine, oppressive yun. It creates general cycles of persecution, and it tends to lead to xenophobia and racism. Xenophobia is fear of anything strange or unknown. Religious persecution leads to conflicts as an inevitable consequence. Either the person doing the persecuting will engage in violence, or the person being persecuted will rebel against their tormentor. In any case, magkakaroon ng conflict. Kaya kahirap-hirap na kuminsan yung nanay mo o tatay mo biglang naging suddenly, legalistically religious, tapos i-impose nila yung authority nila on their children who at that point have various religious persuasions, nagkakaroon ng conflict sa loob ng pamilya. Jesus believers and followers should not be persecuted for their beliefs for obvious reasons. But more importantly, Jesus believers and followers should not persecute others of different beliefs and religious practices. Hindi yan kasama sa itinuro ni Jesus na parusahan, pagdusahin, saktan mo ang ayaw makinig sa iyo o may ibang pananaw. Religion should not turn its converts into self-righteous, judgmental, self-promoting, self-centric, bilib na bilib sa sarili, persecutors. Hindi dapat ganun ang mangyari. Nararanasan ba natin yan o tayo mismo nung biglang nagkaroon ng religious experience, spiritual experience, lahat na lang ng puntahan okasyon natin. Meron tayong ginadjudge, meron tayong pinupuna, meron tayong pinupulaan, meron tayong gustong ituwid, gusto nating i-correct ang buong daigdig in one day. This is gravely damaging to the mind and body, to thought and emotions, to mental and physical health, to self and to others. So Luke 9, 53 to 56, mayroong isang classic example of this. The people there did not welcome Jesus. When his disciples, James and John, saw this, they asked, Lord, do you want us to call fire down from heaven to destroy them? But Jesus turned and rebuked them. Then he and his disciples went to another village. May pinuntahan silang isang baryo, ayaw pakinggan ng mga tao si Jesus. Sabi agad ng mga disciple, magpapaulan na po ba kami ng apoy para tupukin ng mga taong ito? Can you imagine the heart of these disciples? Disciples yan, ha? So napagalitan sila ni Jesus. Jesus rebuked them. Sabi niya, kung ayaw nila makinig, move na lang tayo to the next village. Why destroy people just because they don't want to listen to you? Who knows? Baka bukas, makinig yan, or another time. Pag dinestroy mo na, di na wala na yan ng chance makinig. Ibang-iba si Jesus kahit sa mga sarili niyang disciples. Lalo namang ibang-iba si Jesus sa mga Pharisees. Kaya kung minsan nagdudugo na ngayon tenga nyo at pinamamalat naman ako, kauulit ng Pharisees at Jesusness. Kasi doon nakasalalay ang lahat, magkaiba yan.
Huwag niyong ituring ang lahat ng paglapit sa Diyos as magkamukha ng Jesusness or Phariseeness. Dapat yan masuklay at mapaghiwalay. Religious beliefs and practices have long been linked to hysteria, neurosis, and psychotic delusions. Sabi ng iba, ang dami daw na pag nagiging relihiyoso, nasisiraan ng bait. Di ba nadidinig natin yan? Up to a point, may katotohanan. O kaya, ganito baligtad. Medyo sira-sira na nga ang bait, kaya ang hilig sa Pharisaic religiosity. Alin kaya doon? Dapat na naman niyang pag-aralan. Pero may common denominator. It is not without basis that many people think na pag nag-aral ka ng Biblia, naging religyoso ka, ay tatakasa ka ng bait. Kasi nakikita nila sa maraming examples. Nasa atin yan para pabulaanan. At nawa, hindi maging patotoo palalo sa ganung ideya ang makikita ng mga taong asal natin. Kailangang i-isolate ang Phariseesness from Jesusness. Ang legalism from grace. Para ang maging bunga sa mananampalataya ay maging Jesusness. Other studies have found a significant relation between religiosity and clinically significant impairment, including obsessive-compulsive disorder, depression, anxiety, and poorer mental health in general. At dahil may mga ganito ng mental and psychological weaknesses, ang madaling maengganyo na sumalit sa mga extremist beliefs and practices, kaya lalong nare-reinforce yung mga katakot-takot na mga pagpapahirap sa kapwa, yung mga persecution at mga divisions. Kaya kailangan ang Jesus touch. Tulad sa kwento, sa tunay na buhay natin, si Jesus ay nagbibigay lunas, pahinga, ginhawa, kapayapaan. Yan dapat ang napapala ng mga taong lumalapit sa Diyos at nagiging spiritual o religious, hindi baligtad. Pahinga mula sa mga mental, emotional, psychological, and spiritual sufferings by teaching and giving love and grace. Kaya natin ipinakakadiin-diin ng love and grace. Yun ang nagbibigay ng pahinga. Yun ang nagbibigay ng kagalingan. Hindi yung legalism and judgmentalism. Ang ibinibigay nun, stress, fear. So ang dapat ibigay ay forgiveness and justification that Jesus gives. Acceptance and belongingness. Kaya ipinabalik ni Jesus yung tao sa kanyang bayan para muli siyang matanggap at muli siyang maging kaisa nila, and therefore restoration. Si Jesus ang nagbibigay ng ganyang purpose and mission na may kakambal na hope and joy. Kung tutusin, napakasarap sumunod sa Diyos kung ang dadaanan mo is the way of Jesus, not the way of the Pharisees. By teaching and giving salvation from sin, punishment from sin, from the law that judges and punishes, therefore salvation from Pharisees. Ang paraan at kasangkapan sa pagpapalaya at pagbibigay lunas at kagalingan, kapahingahan at kapayapaan, the Jesus filter. Isa pa yan na paulit-ulit tayo at hindi ko yan pagsasawaan paulit-ulitin. Christ gave His own body to destroy the law of Moses with all His rules and commands. Pag-aralan niyong mabuti ang verses na yan at ang mga pinsan at kamag-anak pa niyang mga verses. Sa Jesus filter, ang ibig sabihin lang naman, in fulfilling the law, Jesus very obviously clearly reinterpreted the law, modified, made the law more loving and kind, filtered the law and retained for continuing observation and implementation only its kind, loving, gracious version and application. Hindi naman tinanggal lahat yung law, ang dami-daming itinira at ang dami-daming dapat matira. Pero yung mga very cruel, very unloving, nearly impossible for humans to obey, or outdated na, outmoded na sa culture and context of the gospel times from the older times, finilter na yan ni Jesus. Marami mag-i-insist, no, Jesus came to fulfill the law. Yes, but the fulfillment of the law by Jesus included reinterpretation, modification of its application, and making it kinder and more user-friendly.
Obvious ba that the law and regulations on the Sabbath were filtered by Jesus from its 100% literal application? The law on diet, sinabi ni Jesus, it's not important what gets into the mouth, but what gets out of it. And in so doing, Jesus declared all foods to be clean. So don't tell me na hindi niya finilter ang law. Yung judging others by stoning, hindi ba niya finilter yan by teaching us to forgive, to accept, to restore, and by stopping effectively the people from stoning the woman? Yung mga cleanliness rules and laws, yung mga paghuhugas ng kamay bago kumain, yung kung ano-ano mga ritual laws, hindi ba obviously finilter talaga ni Jesus? Paano mo sasabihin walang filtration? Paano mo sasabihin literally finulfill ni Jesus ang lahat? Dapat ang dami mong burahin ng mga bahagi ng Gospels at mga katuruan ni Paul na nagpapaliwanag ng ginawa ni Jesus na filtration. Bakit finilter? Marami nang nagbago sa panahon, number one. Kasi may mga laws na tulad din ng Constitution mga bansa, may context. Pero may mga unchanging universal moral laws. Lahat yun itinuloy ni Jesus. Igalang mo ang iyong magulang, yung mga huwag kang magnakaw, huwag kang mangagaw ng asawa ng may asawa. Hindi yun binura, itinuloy yun. Pero may mga binura, dapat natin pag-aralan lahat yun. Huwag tayong magbulag-bulagan at 100% nating i-insist yung hindi naman 100% in-implement ni Jesus. Jesus wanted people to be able to rest and to heal. Not to mention the fact na maraming nadagdag yung mga tao, yung mga Pharisees, yung mga religious leaders, na mga laws and regulations na hindi naman talaga galing sa Diyos. So lahat yun filtered out. Para yun na lang talagang galing sa Diyos, nagpapabuti, nagpapabait, nakakabuti, ang patuloy na i-observe ng mga tao. So this man was saved from legions or from multi-mental illnesses, or both. Illnesses probably caused by Pharisaic religious or religion-inspired social repression, suppression, and persecution. Kaya sa mga lipunan na napakahigpit na mga relihiyon, lalong-lalo ko ang relihiyon na may police powers, ang dami-dami nagkakaroon ng mental illnesses, marami pa nagpapakamatay, maraming mga tulala, mga wala sa sarili. Yan ay kailangang palayain sa pangalan at liwanag ni Jesus. Today, as in the day of Jesus, many suffer from tremendous repression, guilt, depression, psychosis, fear, isolation, and pressure from Pharisaic religiosity. Hindi lahat ng religiosity yung Pharisaic. Kaya dapat intindihin din natin kung ano ibig sabihin ng word na yan. Matthew 9:12-13. On hearing this, Jesus said, "It is not the healthy who need a doctor, but the sick. But go and learn what this means. I desire mercy, not sacrifice. For I have not come to call the righteous, but sinners." Or probably what he means, the religious outcasts. Sila ang interes ko. Sila ang love ko. Sila ang gusto kong tulungan. Kaya sabi niya Jesus sa Matthew 11:28-30, "Come to me, all of you who are weary and burdened, and I will give you rest." And obviously, ang context ng weariness and burden na ito ay religious burdens. There is no rest in Pharisees-ness. There is rest only in Jesus-ness. Kaya dapat love naman. Talaga, mayroong applause. Lakasan na, pinapalakasan lang. Talaga dapat love naman. Tama na ang galit. Tama na ang galit-galit. Tama na ang pagpapaulan ng apoy ng mga disipulo mismo ni Jesus ang may pakana. Tama na ang pagsikil, pagkulong, pag-usig sa kapwa. Lalo sa itinuturing nating mas makasalanan kaysa sa atin. Tama na yan. Love naman. Ang tagal-tagal na nating sinasabi ang love na yan, pero hindi pa sinusubok ng marami, hindi pa talaga pinapairal sa pang-araw-araw na buhay. Luke 4:18-19, "The Spirit of the Lord has sent me to proclaim freedom for the prisoners and recovery of sight for the blind, to set the oppressed free." Hindi yan political oppression.
Hindi lang yan economic oppression. It's more of religious oppression. Kaya nga yung mga religious nagalit kay Jesus. Matapos itong sabihin, kinaladkad siya palabas at ihuhulog siya sa bangin ng mga religious people. Romans 8:2, through Christ Jesus, the law of the Spirit who gives life has set you free from the law of sin and death. So obviously, law ang tinutukoy dito. Kalayaan from the law, freedom from the law, pahinga from the law. Kaya kailangan mag-Jesus filter. Yung Jesus filter na yan, may mga katuruan na batuhin ang makasalanan. Ipinabato ba ni Jesus? No. So yung bato na yon, pag pinadaan mo sa Jesus filter, hindi lulusot, hindi babara. Dapat ilagay na sa file. Hindi na dapat i-implement. Yun ang sinasabi ng Jesus filter. Kaya dapat suriin mo, papasabayan sa Jesus filter. Ano bang sinabi ni Jesus tungkol dyan? Anong example na ginawa ni Jesus tungkol dyan? Today, as in the day of Jesus, we need the kingdom of God. We need the kingship, reign, and rule of the Most High, of love and grace, as Jesus preached, taught, personified, and exhibited. We need the Most High in our hearts and minds. Let us make our heart and mind the kingdom of God, the kingdom of love. Ano ba ang laman ng puso natin? Love for others or condemnation? Ano ba ang laman ng puso natin? Kapahingahan o pagod? Ano ba ang laman ng puso natin? Pagpapagod sa kapwa o pagbibigay sa kanila ng puwang para mapahinga naman? Let us make our hearts and minds the kingdom of God. Sabi ni Jesus, the kingdom of God is in you. It is in your mind. When God the Most High reigns in your heart, the God the Most High na ipinakilala ni Jesus, who is loving and gracious, then your heart and mind is the kingdom of God. Interpret, apply every teaching through love, through Jesus-ness. What is Jesus-ness? Being like Jesus, doing what Jesus did, following what Jesus taught, and living the way Jesus lived and wants us to live. The prism is very interesting because white light, when it passes through a prism, refracts into all the colors of the rainbow. Kung yung white light, Jesus is light, is love, dapat yan, pagka in-interpret sa doctrine, sa tradition, sa teaching, sa regulations, sa laws, in accordance with the love of Jesus. Not with the judgmentalism of the Pharisees. Yan ang Jesus-ness. Dapat lahat ng doktrina, tradisyon, teaching, regulation, and laws sang-ayon sa light. Jesus is the light. Therefore, sang-ayon sa love. Because Jesus is love and God is love. Hindi naman yan mahirap maintindihan. Let us not allow our heart and mind to become the kingdom and extension of hell because of unlove, hatred, and anger. Gusto nyo ba ganito? Yung naghihiyaw ang bibig mo, saying things coming from hell. Ang puso mo laman, hell, anger, fear, guilt. Yan ang napapala mo sa Pharisees. Bakit ka magsisiksik dyan? Bakit ka magiging alagad ng Pharisees? Dapat alagad ka ng Jesus-ness. Alagad ka ni Jesus. Let us be disciples of love. Nakakapagod naman maging disciple. Mapapagod ka maging disciple of hatred. Hindi maging disciple of love ka na lang. Doon ka na mapagod. Kakampi mo pa si Jesus. Yan ang sinasabi niyang, carry your cross daily and follow me. Hindi naman yung parusahan mo sarili mo, hampasin mo, huwag ka kumain. Kundi, dalhin mo yung cross of Jesus-ness. May cross din yan eh. Kesa naman ang dala-dala mo is the burden of Pharisees. John 13, 34 to 35. A new command I give you. Love one another. Yun ang command. Is what happening in the religious community? Are the religious people loving each other or hating each other? Building each other up or destroying each other? Sinusunod ba talaga si Jesus o hindi? Love one another. By this, everyone will know that you are my disciples if you love one another. Makikilala, malalaman na tunay ko kayong mga tagasunod dahil sa inyong pag-ibig, hindi dahil sa inyong mga high-sounding doctrines, hindi dahil sa inyong mga magagandang mga talumpati, sa inyong mga kasuotan. No, by your love.
doon nagkakatalo. Kaya, mga kapatid, tama, naunahan nyo pa ang poster. Love na lang. Pag naman sinabing love na lang, hindi ibig sabihin magpabaya na tayo, magkasala na tayo, magwala tayo. Hindi. Ibig sabihin, imbes magkagalit-galit, love na lang ang pairalin. Imbes mag-contest na libong taon na ang contest, hindi naman nare-resolve. Walang katapos sa mga debate, wala namang nananalo. Lahat talunan, lahat duguan, lahat damaged, lahat shamed. Love na lang. Because God is love. Let Jesus save us from our legions. Let us share Jesus' death to save many from their legions. This is the new mission, mga kapatid. Or old mission said another way. Dapat share Jesus-ness. Magmi-mission ka, tapos ang dadalhin mo, Pharisees. Magmi-mission ka, ang dadalhin mo, strictness, judgmentalism. Bakit pa? Dapat ang daladala, Jesus-ness. Tulad nga ng ating laging sinasabi, together, let us make a loving church. Mga kapatid, live in Jesus-ness, teach Jesus-ness, enjoy Jesus-ness. God bless us all.